Good morning mga ka-bookkeeper. Ako nga pala si Charlie Espino, Senior District Bookkeeper ng Mabini District, Division of Bohol, Department of Education. Kakaiba yung topic natin ngayon para sa mga nagsisimula ng mga bookkeeper o gustong mag-sideline ng mga bookkeeper or mga negosyante na nagsisimula pa lang ng kanyang negosyo na kailangan niya ng bookkeeper o kailangan niyang may ayos ang kanyang bookkeeping. Mayroon akong kaibigan na bookkeeper na lumapit sa akin at meron daw gustong kumuha sa kanya na na negosyante, kukunin siyang bookkeeper. Pero ang tanong niya, paano magsisimula? Paano nga ba magsisimula ng isang bookkeeping o isang negosyo na hawakan mo para ikaw ay maging bookkeeper niya? Ano nga ba yung mga hakbang na dapat isaalang-alang para mas maganda ang pagiging pagre-record o pagiging bookkeeper mo o isang magandang maayos na bookkeeping ng isang negosyo. Ang topic natin ngayon ay mapapakinabangan ng mga bagong negosyante o bagong mga bookkeeper. So may mga step by step na ituturo ko sa inyo kung paano magsisimula ang isang negosyante at magsisimula rin ang isang bookkeeper sa kanyang bookkeeping. Ang unang mong gagawin ay ang preliminaries na tinatawag. Ang sa negosyante, ang preliminaries mo ay yung pagkuha ng lisensya, licenses, tsaka mga permits. Ang una mong pupuntahan ay ang DTI kung saan ka magpaparehistro doon para magkaroon ka ng lisensya. Usually, depende to sa lugar ng pinagtatayo ng negosyo mo, kung saan located din ang negosyo mo. Ang susunod mong preliminaries na gagawin ay ang Bureau of Internal Revenue. Pupunta ka doon para i-rehistro yung negosyo mo para mabigyan ka ng authority to print ng mga resibo na gagamitin mo sa iyong negosyo. Ang susunod mo nang gagawin na preliminaries ay yung pagpunta mo sa munisipyo or sa city na kung saan located ang negosyo mo na tinatawag nating mayor's permit. Maraming requirements ang mayor's permit, maraming mga signatories, pero huwag kang mag-alala kasi sa munisipyo or sa city may mga taong tutulong sa iyo kung paano ka makakakuha ng mayor's permit. Sa bookkeeper, pag sinabi nating preliminaries, kailangan kung may kukuha sa yung isang negosyante, dapat malaman mo o mag-usap muna kayo ng may-ari. Ang malaman mo dapat yung nature ng kanyang trabaho para kung alam mo kung anong approach ng accounting ang gagamitin mo. Ganun din kung yung mag-usap kayo kung magkano yung honorarium mo, mga preliminaries na kailangan, no? Para magkaroon ka ng isang maayos na bookkeeping sa isang negosyo o sa isang kliyente mo. Ang pangalawa mong gagawin ay lumikha ng listahan ng account or chart of account. Ito yung mga listahan ng mga accounting accounts, no? Na kung saan mga gamit mo sa iyong negosyo o magagamit ng isang bookkeeper sa kanyang paglilista o pagsusulat ng bookkeeping. Kaya mas maganda, meron kang listahan nito para guided ka kung anong mga account ang gagamitin mo. Ang tanong, saan ba kumukuha o saan ba makikita ang chart of account? Usually, ang chart of account ay makikita mo sa internet. Doon ka makakita ng mga chart of account ng iba't ibang klase ng negosyo. For example, kung ang negosyo mo ay kapihan, i-type mo lang sa internet at makikita mo ang chart of account ng mga kapihan. Ganun din, kung kailangan mo ng financial statement, makakakita ka rin kung format ng income statement mo na gagamitin sa iyong negosyo o gagamitin mo sa bookkeeping. So, pagkatapos ng pangalawang gagawin mo, makakuha ka ng chart of account, dapat i-edit mo to ayon sa iyong pangangailangan ng negosyo o ayon sa iyong pangangailangan ng bookkeeping mo. Kung
ilista mo yung mga bagay na applicable lang sa iyong negosyo, applicable sa negosyo o sa bookkeeping na gagamitin mo. Ang susunod na gagawin mo ay ang libro, ang pangatlo. Ano nga ba yung mga libro, no? Ang unang libro na gagamitin mo ay ang tinatawag na cash receipt journal. Ang pangalawa ay cash disbursement journal. Ang pangatlo, ang general journal at ang pang-apat na libro ay ang ledger. Ano nga ba yung cash receipt journal? Ang cash receipt journal ay yung mga cash na tatanggap mo o mga ibinabayad mo. Ang MOBs nito o ang basis sa pagre-record ng cash receipt journal ay yung mga resibo na na-issue mo sa iyong mga kliyente, sa iyong mga nagbabayad sa'yo. Yun ang pinanggagalingan ng pagsusulat mo sa cash receipt journal. Ang pangalawa ay ang cash disbursement journal. Ano nga bang MOBs ang pwedeng isulat o gagamitin mo para ilista mo sa cash disbursement journal? Ito yung mga tinatawag na disbursement voucher. Kailangan meron kang disbursement voucher para isulat mo sa cash disbursement journal mo lahat ng mga na-issue mong mga disbursement. Ang pangatlong libro at ang general journal. Ang general journal, ang isinusulat doon ay yung mga wala sa cash receipt journal, wala rin sa disbursement journal. Halimbawa ng sinusulat sa general journal ay yung mga depreciation ng yung properties o mga assets. Yun ang mga example noon. Ang pangatlo ay ang ledger, ang tinatawag, yun nga yung listahan ng mga accounts mo, mga balances ng mga accounts mo na ginamit mo sa yung negosyo. Importante ito para malaman mo kung anong financial statement ang applicable sa mga accounts na nailista mo. Ang susunod ay yung actual na recording o pagsusulat sa cash receipt ng resibo, pagsusulat sa disbursement ng voucher mo, pagsusulat ng mga adjustment sa iyong account sa general journal o mga bagay na hindi kayang isulat sa cash receipt journal at disbursement. At ang pangatlong libro na i-record mo ay yung balances ng mga accounts, no? Summary. Ito yung libro na kung saan ang mga accounts ay may mga balances ng debit credit at yun ang mga bagay na kailangan mo. Ulitin ko, ang una mong gagawin bilang isang negosyante at bilang isang bookkeeper ay ang mga preliminaries. Ang susunod na gagawin mo ay ang paglikha o paggawa ng isang chart of account. Ang pangatlo, ang libro. Ang pang-apat, yung actual na recording. Sa libro nga pala, no, kailangan nito may tatak ng Bureau of Internal Revenue sa harapan. Dapat magpapalista ka every December at kailangan nito para maging valid o legal yung libro mo kasi minsan kung walang tatak ang libro mo at na-check ng BIR, may mga penalties na silang i-impose sa'yo. Kaya kailangan ang libro mo may tatak ng BIR para makaligtas ka o makaiwas ka sa mga gastusin mo. Ngayon, kung alam mo na yung mga gagawin mo, kung may mga tanong ka, pwede kang mag-comment sa baba para makita ko kung anong mga bagay na medyo nalalabuan ka at may paliwanag ko ng maayos. Susunod natin topic ay ang number 3, ang libro at ang recording. Para nga naman well-rounded ang bawat isa sa atin at ganun din sa mga nagsisimulang magnegosyo. Kaya dapat alamin natin ito at dapat
alam natin kung ano yung mga gagawin natin para hindi tayo nangangapa sa mga bagay na kailangan natin gawin sa isang negosyo o sa isang bookkeeper na kailangan niyang humawak ng libro ng isang kliyente. Kung may mga karagdagan kayong katanungan o may dadagdag, please comment sa comment section at please lang like and subscribe at i-share natin sa mga kasama natin na bookkeeper o mga negosyante na gustong matuto sa aking channel. At maraming salamat. Hanggang dito na lang mga ka-bookkeeper. Thank you.